Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hanggang ngayon ay isa pa ring malaking palaisipan kay Sophia ang sobrang natanggap niya kagabi. Wala siyang maisip na ibang taong pwedeng gumawa noon at napaka-imposible para sa kaniya na bigyan siya ng ganung kalaking pera dahil lang sa natuwa ito sa kaniya. Baka naman bilyonaryo kaya parang barya lang sa kanya kung ganyang kalaking halaga. Ani ni Michelle na kasama niya sa pag-iisip na maaaring rason kung bakit siya nakatanggap ng ganitong kalaking pera. Alam mo, kung ako sa'yo, gastusin mo na yan. Hindi ba't sinabi mo na marami kang utang na kailangan mong bayaran? Ayan, sinagot na ni Lord ang dasal mo. Isang bagsakan na lang para tapos na ang problema mo. No, hindi ko to gagalawin. Baka mamaya may kapalitong binigay sa akin. Ayokong magsisi sa huli. Sagot niya saka itinabi ang pera sa isang kahon. Wala akong tiwala sa taong nagbigay niyan sa akin. Paano kung iyang pera na yan ay naku pala? Tapos naghahanap lang siya ng kasama sa kulungan. Hindi ba? No thanks. Hindi na bali maghirap ako dito sa ginagawa ko. Basta wag lang akong madamay sa gulo. Napakamot sa ulo si Michelle. May punto ka naman. Pero sayang yan kung itatabi mo lang. Baka mamaya may kumuha pa niyan dito. Okay lang. At least di ako makikinabang kaya kung sakaling galing ang pera na yan sa masama, malinis ang konsensya ko. Sagot ni Sophia saka tumayo at inayos ang pagkakatali niya sa buhok. Kailangan ko ring makausap si Nicole tungkol dito. Para kapag bumalik ulit yung customer na iyon, makita ko siya at matanong kung anong gusto niya. Natatawang umiling si Michelle dahil hanggang ngayon, hirap pa rin siyang malaman kung paano ang takbo ng utak ng dalagang kasama niya. Hindi niya mahulaan kung anong sunod na lalabas sa bibig nito sapagkat hindi nagtutugma ang ekspresyon sa mukha niya sa sasabihin niya. Lumabas si Sophia ng bahay para magtungo sa kalsada at magpunta sa club na katapat lang ng tinutuluyan nila. Tatawid lang siya ng kabilang kalsada at hayo na. Nasa trabaho na siya. 10:00 pa lang ng tanghali kaya tulog pa ang karamihan sa mga kasama nila. Umaga na kasi kung magsara ang nightclub kaya hapong-hapo ang lahat. Panigurado mamaya, sasabak na naman sila sa gyera. Good morning ma'am. Nakangiting bati sa kanya ng janitor na abala sa pagliligpit ng mga kalat sa bawat mesa. Good morning din po. Nakita niyo po ba ngayon si Nicole? Tanong ni Sophia saka tinulungan ang matanda na lagay sa basurahan ang mga kalat na dala niya. Naku iha, salamat pero wag ka nang tumulong at baka madumihan ka pa. Anito sa kanya saka itinuro ang isang pinto kung saan ang pahingahan ni Nicole. Nariyan sa loob at mukhang tulog pa dahil hindi ko pa nakikita lumabas mula kanina. Katukin mo na lang. Sige po, salamat. Aniya saka naglakad papunta doon sa itinurong silid. At nakahanda na sana siyang kumatok nang biglang makarinig ng ungol mula sa loob. Ibinaba na lang niya ang kamay saka tumalikod para lumayo sa kwarto. O bakit di ka pumasok? Wala ba dyan sa loob? Takang tanong sa kaniya ng janitor. Baka busy po. Mamaya na lang po ako babalik. Pasabi na lang po na galing ako dito. Salamat po. Hindi na siya nagtagal pa sa loob
at naglakad na palabas ng establishmento. Bigla siyang napangisi. Wala siyang kapaguran. Araw-araw ba siyang may performance? Tatawid na sana siya sa kabilang kalsada nang maaninag ang isang sasakyan na nakahinto sa tapat ng tinutuloy niyang bahay. Bumaba ang isang pamilyar na matandang lalaki at sa tindig pa lang nito, kilala na niya kung sino iyon. Patay tayo dyan. Bulong sa sarili at di na nagdalawang isip umalis sa kanyang kinatatayuan para maghanap ng maaaring pagtaguan. Sa dami ng taong pinagkakautangan niya, isa ang lalaking iyon sa di niya makakalimutan. Dahil bukod sa malaki itong magpatong ng interes, pati ang kaluluwa mo ay kasama sa sisingilin niya. Sunod-sunod na pinaputokan ni Rafael ang human shooting range na nasa kanyang harapan. Halos pamuno na ito ng butas at wala ng espasyo para sa panibagong bala na kanyang kinakasa. "Boss, may gustong kumausap sa'yo," ani ni Arthur na nasa likuran niya, dala ang cellphone na panay ang tunog kanina pa. "Mas importante ba yan sa ginagawa ko?" tanong ni Rafael saka muli nagpaputok patungo sa tinatarget niya. Napakamot sa ulo si Arthur. "Boss, sa tingin ko po ay oo. Baka kasi kung di mo siya kausapin, gumawa na naman siya ng gulo." Mariing napapikit si Rafael saka binaba ang baril na kanyang hawak. Inlis ang suot niyang ear protector bago kuhanin ang cellphone kay Arthur. "What?" bungad niya sa kabilang linya. "Anong what? Nasaan ka ba? Ayaw ko papasukin ng mga tauhan mo sa asyenda." "Ano? Isinama mo ako sa blacklist?" Nag-aalburutong tanong ng isang babae na kausap niya. Hindi sila magkausap ng personal pero damang-dama ni Rafael ang apoy na lumalabas sa bibig nito patungo sa kanyang tenga. "Ano bang kailangan mo?" tanong niya saka lumabas ng shooting range. "Kailangan ko ng pera, Rafael." Hindi pagdadalawang isip na sagot nito sa kaniya. "Ngayon na mismo. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang cash, sa bank account mo na lang i-transfer." "Paano kung sabihin kong hindi ko kaya sa dalawa?" "Wow! Ako pa ang niloko mo. Ako na ate mo?" Sarkastong natawa. "Pumatay nga ng tao na kaya mo, tapos sasabihin mong di mo kaya magbigay ng pera?" "Hay naku, Rafael." Hindi na siya nag-abalang sumagot dahil binaban niya ng tawag ang kapatid niya na ilang segundo lang ang tanda sa kaniya. Nagtungo siya sa opisina at naglabas ng pera para ibigay sa kapatid na nasa labas ng gate. Inilagay niya ito sa puting sobre bago iabot kay Arthur. Kung pinahalaga niya ang buhay niya, wag na kamo siyang babalik pa dito dahil ako mismo ang tatapos sa kaniya. Aniya, ngunit batid niyang kahit anong gawing paalala at pagbabanta sa kapatid, babalik at babalik pa rin ito para manggulo at humingi ng pera sa kanya. Kapag hindi naman nasunod ang gusto, gagawa't gagawa ito ng paraan para may pumansin at makuha ang kanyang nais. Garcia, pamilya ng mga sakim, at sa oras na hindi umayon sa kanila ang plano, handang hamakin ang lahat, masunod lang ang gusto. "Hoy, iha! San ka ba galing? At anong oras ka na nakauwi?" tanong ni Nicole kay Sophia nang makasalubong sila sa labas ng kanilang bahay. Kababalik lang niya galing sa mga lugar na pinuntahan niya para magpalipas ng oras at pagtaguan ang pinagkakautangan niya. "Nagtago lang po ako," aniya saka pumasok sa loob para hanapin si Michelle. Nakita niya ito sa kusina kaya kagad itong nilapitan. "Michelle, iyong dumating kanina?" "Sira ka. San ka ba nang galing? Pinakaba mo kami." Anito na makita si Sophia. "At oo, may mga dumating kanina at hinahanap ka. Sinisingil ka ng napakalaking halaga, Beb. Diyos mio, hindi mo naman kami in-inform na pupunta pala yun dito. Kinabahan kami ah." "Pasensya na, pero wala rin akong idea kung paano nila ako nahanap dito. I'm sorry kung may ginawa silang hindi maganda sa inyo." Aniya, saka nilingon ang mga babaeng kasamahan niya. "Nakita ko na kasi sila kanina sa labas kaya hindi na ako tumuloy dito sa loob. Ngayon lang ako nakabalik dahil kung saan ako nagpupunta kanina para matakasan lang sila. Baka mamaya pag uwi ko kasi
ay nandito pa ang mga yon. Huwag kang mag-alala. Hindi namin sinabi yung totoo na nandito ka. Hindi kami nagsalita at sinabi namin na di ka namin kilala. Sabi ng isa, kaya bigla siyang nakahinga ng maluwag. Pero mukhang hindi siya naniwala dahil babalik siya dito. Hay, shit. Napamura na lang siya saka naupo sa silya. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang nag-iisip ng paraan para siya tigilan. Paano kung ibayad mo lang sa kaniya yung perang natanggap mo kagabi? Suhestyon sa kanya ni Nicole para matapos ang problema mo. Hindi ba? Marami naman yun. Siguradong may matitira ka pa. Hindi ko gagalawin yun. Ibabalik ko yung pera na yun sa nagbigay sa akin. Aniya, wala akong tiwala sa nag-abot nun sa akin. Piling ko, isa lang yung pain at hinihintay niyang gamitin ko para sa pansarili niyang interes. So hindi ko gagalawin yon. Hindi talaga. Kung ganoon, anong balak mo? Nakakatakot pa naman yung matanda kanina. Parang miyembro ng kung anong sindikato. Ani ni Michelle na agad sinang ayunan ng mga nakakita. Bahala na. Ang tanging nasabi na lang ni Sophia dahil wala siyang kaplano-plano talaga. Puro pagtatago lang ang mga solusyon na ginagawa niya dahil iyon lang ang kaya niya. Nang sumapit ang gabi, panibagong pakikipagsapalaran naman kay Sophia ang kaharapin niya sa club. Maaga pa lang pero marami ng parokyano ang nagsisidatingan sa loob. Itali mo kaya ang buhok mo ngayon para maiba style mo kagabi? Ani ni Michelle matapos kulutin ang dulo ng buhok ni Sophia. Since naka-off shoulder ka naman, ay itodo mo na. Ilitaw natin yung collarbone mo para dagdag sa atraksyon. Wow! Ano ako lugar? Tapos sila turista? Iiling-iling na wika ni Sophia. Saka tumayo sa kinuupuan niya, sabay ayos ng kanyang buhok. Okay na ako dito sa itsura ng buhok ko. Thank you ulit. Teka, yung hikaw pa. Tawag ni Michelle kay Sophia dahil tuloy nitong lumabas sa silid para magsimulang magtrabaho ngayong gabi. Napabugan na lang siya ng hangin saka ikinabit ang hikaw sa magkabilang tenga. Nope, hindi bagay sa akin. Huwag nang ipilit, Michelle. Sinalubong ng ingay at dami ng tao si Sophia nang siya makalis sa kwarto kung saan sila nag-aayos ng mga sarili nila. Iilan na lang ang bakanting mesa dahil unti-unti itong pinupuno ng mga parokyanong handa na rin magliwaliw hanggang umaga. Sophia, padala nga nito sa table number 4. Tawag sa kanya ng bartender, saka ibinigay ang 2 bucket of ice. Agad niya man itong sinunod at inihatid ito sa nasabing mesa. May musika na ring tumutugtog na nagpapadagdag sa ingay at kulay ngayong gabi. Lap dance, lap dance. Naagaw ang atensyon ni Sophia sa grupo ng mga kalalakihan na nagsisimula na maging wild. May ilang babae na din ang nandoon sa kanilang mesa upang gawin ang hinihiling sa kanila ng mga parokyano. Bigla siyang napalunok at kaagad inalis ang tingin sa pwestong iyon. Gusto niyang kumilos at gumawa na naman ng eksena pero hindi niya ginawa dahil ito ang trabaho nila. Ito na ang mundong tinitirhan niya dahil wala siyang pag-asa pang makakita at magkakaroon ng malinis na pera. Kailangan lunukin ang pride at magpakatatag dahil ito na lang siya. Walang pera, walang tirahan, walang magulang at walang kaibigan. Kaya kahit nakakasuka nakikita niya sa paligid, tiis lang ang kailangan dahil sabi nga sa kanya ni Michelle, darating din ang araw na masasanay ka. Itunon niya ang buong atensyon sa pagsiserbisyo sa mga parokyano. At habang palalim ng palalim ang gabi, lalong dumadami ang tao sa loob. Nasa 2 palapag siya ngayon at damang-dama niya ang dagundom ng musika sa paanan niya. Pati na rin ang mga taong nagtatalunan sa kanilang kinatatayuan para enjoyin ang pinapatugtog ng DJ sa harapan nila. Sophia! Napatigil siya sa pagbaba ng hagdan nang marinig ang boses ni Nicole sa kung saan. Hinanap niya ito at naroon ito sa dulo ng pasilyo kaya bumalik siya sa itaas para puntahan ito. Napanay-ansin niya sa kaniya na bilisan niya.
Bilisan mo! Ang bagal mo! Anito, saka hinila ang kanyang braso para ilapit sa kanya. Hindi ba't gusto mo makita yung taong nagbigay sa'yo ng pera kagabi? Ayun, nasa ibaba. Sinundan ng tingin ang tinuturo ni Cole, pero sa dami ng tao ay hindi niya matukoy kung sino ang tinuturo nito. Ang daming tao. Sino dyan? Iyong malapit sa exit. Iyong mga nakatayo tapos may sigarilyo sa bibig. Anin ni Cole sabay hawak sa ulo niya para idungaw sa ibaba. Ano? Nakita mo na? Iyong lalaki nakasuot ng itim na suit. Pinaliit ni Sophia ang mata niya para madaling mahanap ang tinutukoy ni Nicole. At doon, namataan niya sa ibaba yung mga lalaki nakatayo at nag-uusap-usap. Hindi pa man nagtatagal ang mga tingin niya, bigla na lang sila lumabas sa pintuan kung saan ang exit, kaya parehong nataranta ang dalawa. Habulin mo at magpasalamat ka, sabi ng katabi niya, at iyon nga ang ginawa niya. Dali-dali siyang bumaba ng hagdan para habulin ang mga lalaki na tinutukoy ni Nicole. Nang makalabas sa establisimento ay nakita niya ang mga ito na naglalakad patungo sa parking lot, kaya mabilis siyang tumakbo para maabutan ang mga ito. Excuse me po, sandali lang. Bago niya pa matuloy ang pagkuha sa atensyon ng hinahabol niya, biglang may isang sasakyan ang huminto sa harapan niya, dahilan ng pagtigil niya. Bumukas ang driver seat at bumaba ang isang lalaki para buksan ang pinto ng backseat. Lihim siyang napamura na makita ang matandang lalaki na bumaba sa sakyan. Dala ang tungkod nito habang malaki ang ngiti na magtama ang mga mata nila. Wala rin palang silbi ang pagtatago niya kaninang umaga. Long time no see, Sophia. Kumusta ka? Anito sa kaniya. Hindi niya agad magawang sumagot dahil na blanko ang isip niya. Hindi siya makagalaw dahil sa takot na baka mahampas na naman ng tungkod nito. Akalain mo nga naman, dito rin pala ang bagsak mo. Natatawang wika nito habang pinagmamasdan ang kabuuan niya at ang club na nasa likuran niya. Hindi ko akalaing magiging mababa pala ang lipad mo. Magkano bang isang gabi sa'yo? Naiguyom niya ang kanyang kamao at pinigilan ang sarili makipagsagutan sa matanda dahil sa likod nito ay may taong nagbabantay at may baril na hawak-hawak. Ilang beses na siyang natutukan pero ganoon pa rin kalaki ang takot niya oras na marinig ang pagkasa. Magbabayad po ako, sagot na lamang niya nang hindi pinuputol ang tingin sa matanda. Pangako po, magbabayad po ako sa iyo. Oras na makuha ko ang sahod ngayong linggo ay ibibigay ko po iyon sa inyo ng buong buo. Sarkasti itong tumawa. Iha, hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Maraming beses ko na rin narinig yan pero wala naman akong napapala. Tumatakas at nagtatago ka lang. Hindi po ako nagtatago sa inyo. Naghahanap lang ako ng ibang pagkakakitaan para makapagbayad po ako. Aniya sabay turo sa club. Tingnan niyo po iyan. May katibayan naman po ako. Nagtatrabaho na ako kaya may pambabayad na ako sa inyo. Please po, bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon. Hindi mo na kailangan ng huling pagkakataon, Sophia. Sobra-sobra na ang binigay ko sa iyo, sabi ng matanda, saka inangat ang tungkod niya para itusok sa noo ng dalaga. Alam mo, madali akong kausap. Pwede namang kalahati ng ibayad mo para di ka na mahirapan. Kung papayag ka lang sa sasabihin ko. Hindi po ako papayag. Agad niyang wika, sabay tabing ng tungkod na nakatuod sa kanyang noo. At as nung sumagot sa matanda. Buong buo ko pong ibibigay ang pera na hiram ko po sa inyo. Wala pong labis at walang kulang. Muli itong humalakhak na animoy may nakakatawa sa sinabi niya. Sophia, huwag mo akong yabangan dahil wala ka namang ipagyayabang. Huwag masyadong malaki ang tingin sa iyong sarili. Kung isa ka nalang kalapati na mababa ang lipad. Bigla siyang nanliit sa kanyang narinig. Wala na. Naapakan na naman ang buong pagkatao niya. Kung makapagsalita ka,
Akala mo may pambabayad ka na. Bakit? May pera ka na ba? May bibigay ka na ba? Muli nitong itinukod ang tungkod sa noo niya para siya maitulak palayo at laking pagtataka niya nang may maramdamang kamay na humawak sa kanyang likuran upang siya'y alalayan. May maitutulong ba ako dito? Boses ng isang lalaki ang kanyang narinig. Lumingin siya dito at halos manigas siya sa kanyang kinatatayuan na makita ang tao na nasa kanyang likuran. Si Rafael Garcia. Paano haharapin ni Sophia ang mga problemang kinakaharap niya gayong mag-isa lang siya? Si Rafael Garcia na kaya ang taong tutulong at magmamahal sa kanya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sophia Mendoza? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!